Alright, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Admin Rich at samahan nyo kami every 7:30 to 8:30 p.m. para sa isang makabuluhan na talakayan tungkol sa mga may init na issue at trending na mga videos na nakaka-inspire at mga balita na talaga namang dapat nating malaman. Kaya ihanda na ang inyong radyo, cellphone o live stream dahil dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At o nga pala mga kaibigan, makakasama po natin ngayon si Alex. Inform Happy PH. Sunday po sa ating mga tagapakinig ng ating programa. Happy Sunday. Ako nga pala si Inform PH at ang Radyo Pilipinas. Bago ang lahat, ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platform sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Yes, AJ. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga supporters at sa mga nanonood ngayong gabi. No? At syempre, maraming salamat kay Admin Rich dahil tayo na naman ang kanyang co-host at syempre sa ating kasama si Inform PH, no, na nakasama na naman nating muli ngayon. So, yes, no, second time natin ulit nakasama si Inform PH dahil busy ang ating Inform PH sa kanyang activities kasama si First Lady, no? First Lady. Alalay po siya ni First Lady. So yun nga po mga ka-idol, no? Napapanood din po sa mga free TV sa mga may TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box ng Channel 45 to 49 ng GMA7 at napapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band. Pero Yes. AJ, Admin Rich, biro lang yun ni AJ. Pero wag natin kalimutan i-greet ng happy birthday si First Lady. Yes, noong August 21. August 21 yung birthday niya. So isa pong binabati po natin ang First Lady at happy more happy years. More years to come. And isang lang natin, pag-usapan lang natin ng konti. Okay lang, Admin Rich. Yung mga programa ni First Lady. Nandiyan yung Love for All. Di ba? Anong experience? Nandiyan din yun, no? Yan. Ano bang mo sa Love for All? Pero bago Admin yung Love Rich? for Pero All, bago yan. gusto ko munang magpasalamat syempre, no, sa pamunuan ng Presidential Communications Office or PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. At syempre sa pamunuan ng Radyo Pilipinas at sa mga staff na lagi pong nakasuporta sa atin tuwing linggo kapag tayo ay umeere. At yung sinabi nga ni Inform tungkol sa mga programa ni First Lady, syempre yung Love for All, maganda yan Inform, no? Kasi alam naman natin na wala pang nakagawa niyan, di ba? Wala pa talaga. Di ba wala pang nakagawa niyan? Oo, kasi talagang nag-iikot-ikot. Ito nationwide kasi. At naglilibot-libot si First Lady sa iba't ibang lugar at nag-extend ng tulong sa mga mamamayan. So, kasama na dito yung programang Love for All na mimigay sila ng mga free check-up, medical, laboratories, mga gamot, at saka yung mobile clinic. So, hindi na kailangan libreng wheelchair, di ba? Para sa mga seniors, PWDs. Mga assistants din galing sa PCSO, di ba? yes. So, isa lang to sa mga advocacy at programa ni First Lady. At again, binabati po natin ng happy birthday. Birthday. Happy birthday, no? First sa ating Lady. mahal na First Lady. Yes. Kagabi natin si First Lady. Yan. So, Admin Rich, Yan, so ayan nga mga kaibigan, no, marami po tayong pag-uusapan ngayon tungkol po sa, syempre uunahin po muna natin yung PBBM Good News. Yan. So mga kaibigan, dito po sa Good News, no, na atin pong uunahin ay eto nga po, si PBBM po ay nagbigay ng directive, no, dito kay DPWH Secretary Vince Dizon. At saka syempre kapag sinabi natin si PBBM, syempre nandyan yung kanyang trusted cabinet secretary na si Secretary Ben-Hur Abalos. At dyan magkasama po sila mga kaibigan, pumunta po sila sa Bulacan, no? Tingnan po muna natin, panoorin muna natin yung video bago po natin meron na tayong komentuhan. photos, pero ituloy natin yung discussion talaga. Panoorin po muna natin yung video, paki-play po.
Good job sa ating Pangulo. Muli mga kaibigan ay pinapatutukan po ng ating Pangulo kay Secretary Vince Dizon ng DPWH etong baha, dekadang pagbaha dito sa Hagonoy, Bulacan. Eto nga mga kaibigan, pinuntahan po ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang lalawigan ng Paubong at Hagonoy upang tingnan ang sitwasyon ng dekada ng problema ng baha na matagal nang iniinda ng mamamayan ng Bulacan. Sabi po ni Secretary Dizon na binigyan sila ng directive ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagsasaayos ng mga palpak at sira-sirang flood control structures sa Bulacan. Kasama sa mga gagawing hakbang ay ang agarang pagpapasara ng mga nabutas na flood control structures sa lugar, pakikipagtulungan sa mga eksperto at masusing pag-aaral para sa long-term interventions na inaasahang makakatulong na maibsan ang pagbaha at magbibigay ginhawa sa mga Bulakenyo. Wow, good job! Maraming pong salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-iisang Pangulo na gumawa nito, mga kaibigan. Alam naman natin na ang problema po ng pagbaha sa Hagonoy, sa Bulacan po ay talaga namang dekada na at wala pong administrasyon ang nakapag-solve nito. So mga kaibigan, kapag nasolve po ito sa panahon po ng ating Pangulo at ito po ay syempre mararamdaman ng next administration, mga kaibigan, ito po ay isang malaking legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming pong salamat PBBM sa iyong tunay na malasakit sa mamamayang Pilipino ng Bulacan. Yan. So, ayan na nga, Inform at saka AJ, etong directive ng ating Pangulo na talagang kanina lang nangyari yan, kaya ng umaga, August, na, 22. pinuntahan, Kahapon. yung kahapon, pinuntahan talaga ni Secretary Vince Dizon at saka ni Cabinet Secretary Benhur Abalos, nagbangka sila para i-check at alamin kung ano ba yung mga dapat na ayusin doon. Anong masasabi mo dito, Inform? Masasabi ko dito kasi pinag-uusapan natin sa mga nakaraang talakayan dito sa programa natin is yung whole of government approach nga. So maganda na meron tayong bago, di naman bago, pero mas dynamic na setup. Ito na nga yung bagong role ni Secretary Benhur Abalos. Siya nga, AJ, siya yung bagong role niya? Siya yung Cabinet Secretary. Bali yung opisina niya ay tinatawag na Office of the Cabinet Secretary. So, mahalaga ang role ni Secretary Abalos kasi siya yung magiging mata at tenga, Yes. 'di ba, ng gobyerno. At alam mo naman si BBM kung ano yung mas effective, yun yung gagawin niya. Yeah, Hindi na yung hindi na yung parang i-overcomplicate mo pa yung mga bagay-bagay. So, ang problema dito, ang mga structures, mga flood control, yung mga nasirang tulad yan, sa case ng sa Bulacan, yan yung mga seawall, sira-sira na. So, mas maganda, hindi naman kailangan lahat ng lugar, di ba? Parang present si BBM kasi sobrang dami na kailangan baguhin. So, nandyan si Secretary Abalos para siya na yung magiging, kumbaga, yan yung directive sa kanya ni BBM. Siya yung magiging representative, extension ng President. Kaya, bawat bisita nila sa mga lugar-lugar, in this case sa Bulacan, mas madali na yung coordination kasi nandiyan na si Secretary Vince Dizon. Ano yung ano yung directive naman ni BBM kay Secretary Vince Dizon ng DPWH pagdating sa mga hindi lang diyan sa pagbisita sa Bulacan, nag-iikot-ikot si Secretary Vince. Ano yung nagiging role niya diyan sa pagbisita niya? Siyempre, una-una dyan, di ba? Ito nga, pumunta sila sa may Bulacan, sa may Paumbong, tsaka sa Hagonoy, Isa sa naging direktiba niya, ito yung mapasaayos yung mga struktura, especially ito yung mga sira-sira na structure na ginawa. Kasi may mga structure doon na hindi angkop doon sa tinayo ang structure kasi malapit sa dagat na hindi akma, kaya mas madaling inanod ng alon sa dagat. Kaya yung mga ganung bagay na ginagawa ng ating ni Vince Dizon, ni Secretary Vince Dizon ay isang importanteng bagay para mas madaling mapunan o masagot o yung mabigyan ng kasagutan kung ano yung naging problema. Madagdag ko lang, AJ, mas maganda na yung minsan kasi pag yung secretary mismo yung pupunta sa lugar, merong may action agad. Kasi minsan, yan yung directive action. Dagdagan ko lang yung sinabi mo, AJ, ha. Ang gusto ng Pangulo, matapos na ang mga dapat tapusin immediately. Wala nang, hindi naman just to quote Secretary Vince Dizon, yung mga ayaw niya na kasi yung yung mga ano ba tawag doon? Patse-patse, di ba? So, tapal-tapal. ang medyo lang sa mga nangyayari ngayon sa mga lugar-lugar,
kailangan pang bisitahin para magkaroon ng kumbaga at maganda yung naging tambalan ngayon ni Secretary Abalos at DPWH Yes. Secretary Vince Dizon. Yes. Admin Rich, bakit? Kasi full of government approach na hindi na kailangan dumaan sa sa mga Oo. iba't ibang bureaucratic na Kasi nga, inform, no? Sa panahon natin ngayon, ito yung parang main problem natin no? Yes, Dahil nga yan. dito sa nangyaring pasabog ng ating Pangulo na ganito pala kalala. Walang kaalam-alam no ang mamamayang Pilipino na ganito na pala kalala ang korupsyon sa DPWH. Hindi no? nakakarating yung- At at talagang ang daming mga bilyones no na nawaldas lang dahil sa mga ghost project at Or saka sa mga substandard na mga proyekto na pang flood control no na instead na makakatulong sa taong bayan ay nakasama pa at naibulsa pa ang mga pera. So eto maganda yung kanilang tambalan dahil syempre si Secretary Vince Dizon siya yung leader no ng DPWH at si Cabinet Secretary Abalos Extension naman ng presidente. ay extension ng president. So kapag yan nagpartner AJ at Inform ay mas mapapabilis kasi 'di ba andyan na yung magre-release sa Pangulo na Oo. Pangulo ganito yung nangyari Ito sa yung ganitong kulang sa lugar Bulacan. ito yung kulang so mabilis na siya no wala nang dadaanan pa na kung sino-sinong mga tao direkta na kaagad dyan sa Pangulo natin at ang Pangulo natin ay malaki po ang trust no dito kay Cabinet Secretary Benhur Abalos. Yes. So nakikita ko na mas magiging mabilis no yung paggawa dito sa mga sira-sira na mga structure na kailangan talagang gawin para talagang matugunan yung pagpigil no sa pagbaha at talagang hindi man talaga mapigilan 100% pero makikita natin na huhupa ang baha kasi kawawa naman itong Bulacan, di ba? AJ at saka Inform talagang dekada na ay meron nga ako kaibigan dyan, ang sabi niya, mainit ang panahon, pero may tubig pa rin, no? So, eto yung gusto Tama talagang na yan. solusyonan ng ating Pangulo na, my God, hindi man lang nakaahon itong Bulacan, no? Hindi man lang sila Mag-iwanan nakaranas sila. na yung kanilang mga paa ay matuyo dahil sa walang baha, di ba? Lipungan Oo, kasi talagang palagi, kahit na hindi umuulan, may mga lugar dyan na talagang may baha, naka-stack na talaga ang tubig. Kaya nagpapasalamat tayo ngayon, no, AJ at saka Inform, na ito ay talagang ginawa ng ating Pangulo. At Inaksyonan talaga. sa partnership nga ni Cabinet Secretary Benhur Abalos at saka si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay mas mapapabilis. Mapapabilis. Eto. Yes, right. Ano bang masasabi mo, Inform? Very quick lang. Kasi alam mo naman yung Pangulo natin, he is a technocrat. Kung ano yung mas mapapabilis, whether proseso yan or bureaucracy, kung ano yung kailangan gawin para mapabilis, doon yung Pangulo. Correct. Ngayon, kung dati si DPWH, 'di ba? Okay, bago pa kay Abalos, 'di ba, nag-iikot-ikot na si Secretary Vince. Ngayon, mas mapapagaan na yung kumbaga mas dynamic na yung niya, yung pag-aayos niya sa problema kasi meron na mismong extension ng Pangulo, 'di ba? True. Na makakasama, hindi naman makakasama niya sa mga pagbisita. Syempre, importante yung mga matutukan natin yung mga naging baha. Kasi yung Bulacan, 'di ba? Parang flood, ang daming flood prone. Nakita niyo yung mga sa social media, 'di ba? Pag-usapan natin Flood konti. consider yan. May mga kumakalat na mga videos na nagmumura na yung mga residente. Correct. Pero imbis na i-dismiss ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga yung pagmumura, kasi mga hinain. Anong sinabi ni Secretary Vince? Okay lang, 'di ba? Murahin niyo kami kasi doon sa mga hinain niyo, malalaman namin kung ano yung magiging kumbaga yung problema, 'di ba? So okay lang na mag-express ng disappointment sa gobyerno kasi alam mo naman si presidente di naman open talaga sa criticism, 'di ba? Kaya dapat kung ano yung sa tingin nyo dapat kailangan gawin sa mga lugar-lugar nyo, nararapat lang na i-express natin. So in this case, kung may mga ikaw, hindi ka ba mapapamura, Admin Rich, kapag nilubog na yung bahay mo, di ba? Di ba? Ito pa, di ba? Maraming mga videos, di ba? Oo, bago magsalita si AJ. Ito pa, Informa. Nakakapagmura talaga mga kababayan natin. Nakakamura, Bakit? oo. Kasi nalaman natin na pinakamalaki pala na budget ay napupunta sa Bulacan, Sa Bulacan, para sa no? mga flood control. Grabe pala. Yes. Pagkatapos, ganun pa rin, Ganun pa rin. bumabaha. Nating Ano masasabi mo dyan, AJ? Sa totoo lang, Admin Rich at Inform PH, no?
napakalaking kaganapan yung nangyari before pa naman magsalita si PBBM, no? Kasi ang flood control naman yan, tsaka yung mapagbaha, hindi lang naman nangyari ngayon yan. Ever since nangyayari na yan, sa panahon ni Duterte o sa panahon ng ibang administrasyon. Ang kagandahan lang nito, yung pagdating sa term ni PBBM, yun, nasabi nga niya, mahiya naman kayo. Ang isa sa sinasabi mong maganda rito, ito yung nangyari na to, no, si Secretary Vince Dizon at napag-tandem na siya kay Secretary Abalos, no? At sa panahon na ito na nangyayari yan, mas mapapabilis yung pagtingin, no, pag-i-inspect at siyempre sa pagdetermina kung ano yung mga problema. Kasi nung panahon na nakarang administrasyon, yung mga naging commissioner o yung mga namuno sa DPWH katulad ni Mr. Manuel Bunoan, na naging naging kampante sila sa kanilang posisyon. Hindi sila nag-i-inspect, hindi na pinupuntahan at hindi rin nila chine-check yung mga report na binibigay sa ilan ng kanilang mga regional directors na ito tapos na to pero hindi nila inalam kung Pero totoong dumadami natapos. project. Lumalaki yung budget. diba? Pero hindi nila tagaan nila kung totoong natapos yung project. Kaya naman yung nireport ng pagdating ni PBBM din sa kanyang term, yung nireport sa kanya yung kaganapan sa DPWH, kung ano yung mga flood controls na nagawa, kung ilan na, ang nireport lang niya kung ano yung nireport sa kanya ng kanyang mga tauhan kay Secretary Bunoan before. Yun naman yung pinasa niya sa ating mahal na Pangulo. Although, kung tutusin, hindi man kasalanan ng mga Pangulo ito, no, kahit kay Duterte, hindi natin pwede sabihin kasalanan niya. Ang naging kasalanan lang ni Duterte dito ay yung hindi siya nag-take ng action nung nalaman niya yung problema. Katulad kay PBBM, nung nalaman niya talaga nung ganito lang nangyaring malaking problema sa DPWH, inaksyonan niya, di ba? Ganun dapat. Kaya ito sa panahon ngayon, which is nagtandem pa si Secretary Vince Dizon at si Abalos, ay napakalaking kagaanan sa buhay ng bawat Pilipino yan. Dahil yung problema, mas madaling matututukan, no? Madaling mapupinpoint. True. Tama, no? Natumbok mo. Oo. Okay. Marami pa tayong sasabihin sana dyan, tungkol dyan, pero siguro ay magbe-break na muna tayo. At pagkatapos natin mag-break ay susunod naman yung ating mga usapan ng mga may init na issue sa social media. Break po muna tayo. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alright, nagbabalik po kami. Kasama ko pa rin po si Inform PH at si AJ13 Vlogs. Ayan nga po mga kaibigan, ng pag-uusapan po natin yung mga trending ngayon sa social media at syempre sa internet, no? Eto nga mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong nangyari, no? Kay Secretary Rap Recto. Eto po guys, no? Pumunta po siya sa Cebu. At siya po ay winelcome, no? Ni Governor Pam Baricuatro. At eto pong pagpunta niya sa Cebu ay para po sa bawat bayan makikinabang, no? Nag-abot po ng personal na tulong, no? Si Executive Secretary Rap Recto, syempre under the directive of our President PBBM or President Bongbong Marcos. So eto nga po mga kaibigan, nakaranas po si Executive Secretary Rap Recto ng pambabash, no, sa mga sa kabilang kubol. Ano ba sasabi mo dito? Well, since pinag-usapan natin yung trending, binash din yung governor. Cebu Governor Pam Baricuatro. Inano din siya, binash din siya. Pero mahalaga na pag-usapan natin ano ba yung pinunta ni ES Ralph Recto sa Cebu. Ito nga yung sinabi mo, 'di ba? Nag-abot siya ng tulong. Bahagi po ito ng rollout ng bawat bayan makikinabang. So to give you a little bit of history, AJ, is instrumental po si ES Ralph Recto sa pag-conceptualize po nitong programa ng ating Pangulo. Ito ay ang bawat bayan makikinabang o tawag o ang tama ba abbreviation dito BBM? Yes. BBM, 'di ba? Bawat para ma-recall natin ang mas Malalim. para magkaroon tayo ng recall, BBM, bawat bayan makikinabang. So ang bawat bayan makikinabang, itong programa na to ay imagine mo, LGU tsaka national government is
collaboration to between national government tsaka ng LGU. Sino bang mas nakakaalam ng problema sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay? Siyempre, yung mga ating mga local leaders, di ba? Local government. So ito na, dito na papasok kasi hindi nadadaan sa mga kung ano-ano ahensya. Meron ng direktang tulong. Ang goal nito, AJ, is maramdaman ng bawat Pilipino ang gobyerno. So ito na nga, Tama. sa bawat bayan may tinatawag na LGSF. Ito yung local government, kung tama yung abbreviation ka, local government support fund, para pondohan na mismo kung ano yung kailangan ng LGU. Hindi na, mas maganda na sila yung nagsasabi, di ba? Oo. Tama ba, AJ? Kaysa naman sa may mga nagdidesisyon na wala naman sa lugar, di ba? True. Or taga Manila lang yung mga nagdidesisyon. In this case, ang ginawa kaya nga ito, isang political master stroke, di ba? Hindi ang ano na dito is sila na mismo nagsasabi ano yung kailangan nila. Sila yung kumbaga ini-enable na yung local government ng national government. Hey, ito na yung ano yung kailangan nyo? Ito na, naka-ready na itong pondo na to, 'di ba, AJ? So Sigit ko lang no, kasi itong local government support fund na to, kumbaga, yung matulong pinansyal ng bawat barangay na to, 42,000, no? More than 42,000. 42,000 Tumatanggap sila ng barangay. 200,000. At imagine nyo, kung ikaw taga Maynila, kung ang bibigay sa iyo 200,000 sa mga probinsya rin, kahit kasulok-sulukan ng probinsya, 200,000 din ang makukuha nilang same. tulong. Same na. Walang palakasan. Pare-pareho, pantay-pantay. Para walang inggitan. Di ba? Ito yung Yan mga ang maganda. admin rich para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Saan napupunta itong LGSF? Ito yung mga pangangailangan ng barangay level tsaka municipal or city level. Tulad ng development funds, infrastructure support, rice assistance, tsaka itong presidential scholarship or tinatawag nating or educational support para sa mga college students, 'di ba? So sa Cebu, let's talk about Cebu. Binigyan ng 339.8 if my figures are right million development assistance ang para sa Cebu Province. 265 million para sa Cebu Province, 20 million para sa infrastructure projects ng Cordoba, 54.8 million naman para sa mga socio-civic project para sa Siyam na Cebu LGU. Kaya nandun si Cebu Governor Pambari 4, 'di ba, para i-welcome si ES Ralph Recto. Pero since pinag-uusapan naman natin yung mga trending, bakit daw yun yung problema, 'di ba? Parang binabash yung governor kasi nga dahil ganun ba 'yon? Dahil magkaiba ng politika, hindi na bawal na makipag-coordinate or makipag-collaborate sa national government. Depende pala yun sa ng tulong. Bawal tumanggap ng tulong. Yun yung mga nakikita nating mga narratives, 'di ba? So, Admin Rich, ano ba? Kasi ang purpose nitong bawat bayan makikinabang is walang halong politika to. Yes. 'Di ba? Government service or public service ay hindi dapat pinopolitika or walang political colors. Tama ba? Agree ba kayo? Oo naman, Inform at saka AJ, no? Yan naman din ang sinabi ng Pangulo natin nung siya ay nanalo na, no, sa inauguration, na hindi na daw siya presidente ng 32 million, kundi ng 110 million Filipinos. Oo, Plus. 110 pa noon, no? So, yan, ginagawa ng Pangulo natin. Nakikita natin ngayon na, di ba, pumupunta siya kahit doon sa mga lugar na baluarte ng kanyang katunggali, no? Kay Mayor Leni Robredo. Pero tinanggap din siya ng mainit, no? Ng mayor at saka ng mga taga-naga. So, nakita natin dito na yung collaboration ng national government with local governments ay talagang napakaganda kasi mas mabilis, no, na mapaparating ang tulong. Kasi yung mga katulad ng sabi mo kanina, Inform, yung local government, sila yung nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Wala namang ibang makakaalam kundi sila lang kasi sila yung nandun. At mabilis nilang ma-relay ngayon sa national government dahil dito sa programang ito. So, mas mabilis ang tulong at ang pag-abot ng tulong at nasisigurado na talagang nakakarating ang tulong kasi, di ba, personal talaga ng pinupuntahan doon.
panahon. Yes, At tama. nagpapadala talaga ang Pangulo natin ng tao. Di ba dati ang Pangulo natin pumupunta din talaga. Pumupunta din siya. Oo, pumupunta siya. Pero ngayon, nagpapadala siya ng mga emissary katulad niyan si ES Recto. Recto, si Abalos, si Secretary Abalos, or si Vince or Dizon. iba pa, Oo. di ba? So nakikita natin na ang Pangulo natin sinisigurado niya na ang tulong na to, ito mga pera na to ay talagang hindi mapupunta sa bulsa ng iilang mga politiko lamang, kundi talagang makakarating sa ating mga kababayan. Yes, tama. Tama. Alam mo, i-share ko lang yan kasi pinag-uusapan natin dito is yung word na ramdam, 'di ba? Alam, parang ako rin ramdam ko rin yung ito i-share ko lang yung kwento ko kasi nakasama din ako sa mga inspection, lalo na pumunta kami ng Visayas, ng Samar, at nakita ko Ikaw na. yung mga expression ng mga pumunta kami ata ng Santa Rita, for example. In-inspect ni Secretary Vince Dizon yung tulay na sira. Ngayon, I think ayos na, 'di ba? May mga tulay na na in-inspect at ngayon either natapos na or naayos na. I think sa Santa Rita, if I'm not mistaken. Pero share ko lang doon yung mga tao kahit nakita lang si Secretary Vince, nag-ano na sila para Tuwan-tuwa na sila, kumbaga diba? tuwa na sila kasi alam mo, pag nakita ng mga tao ang mga leaders natin, lalo na sa national government, iba talaga yung epekto Iba, Kasi alam nila, kasi iba yung nakikita nila yung leader hindi yung parang okay, meron lang event, may umabot lang ng assistance, 'di ba? May nagsalita, may nag-speech, tapos na. Iba pa rin yung mismong leader ay nakikita, naririnig yung boses, nakikita mismo yung muka. Malaking bagay na yun sa mga kababayan natin. Pero syempre, hindi naman sa lang, 'di ba, makita. Merong action, 'di ba? May pagbabagong nangyari. Hindi lang dahil sa nakita nila yung pangulo or nakita lang nila yung si Secretary Abalos, merong action na nangyari. At doon ko na yung Nararamdaman nila yung Oo, gobyerno. naramdaman nila na may gobyerno. nakikinig, may isang leader na makikinig doon sa mga kasi nakipag-ano din At i-rectify yung kanilang problema na diba? idinulog nila. Ikaw AJ, pag ikaw yung nandun sa mga bayan, anong nafe-feel mo, 'di ba, kapag merong nakita mo si Pangulo or si ES Ralph Recto at nasabi mo lang yung parang problema mo sa pagsasaka, for example, 'di ba? Malaking bagay na ba 'yun sa iyo? Kasi alam mo, yung nagkakaroon ka ng panibagong hope. Diba? Kasi importante na bibigyan ka ng hope Kasi kapag yung mga pagkakataon na yung medyo baksak na yung moral mo, kailangan ng isang taon na mag-a-flip sa'yo. Katulad nga itong Correct. ating mga leaders na to na sila yung nag-a-flip pa sa ating spirit para umasam pa tayo meron pa tayong magagawa at meron pa tayong pag-asa na umangat. True. Kaya nga sabi Admin Rich AJ, ikayo sang-ayon ba kayo doon sa sinasabi ng mga bashers ng Pangulo sa social media na parang wala namang proyekto yung Pangulo wala naman siyang naipata yung So I think, 'di ba? Yan ba yung tanungin natin yung mga presidential scholars, ilang presidential scholars sa Cebu pa lang, ilang barangay sa Cebu. So meron tayong magbibigay lang ako ng mga figures So sa Cebu, meron tayong doon sa presidential scholar, 5 bawat barangay. Times 42,000. So, sa Cebu pa lang so, i-compute natin. Try natin mag-math ngayong hapon. So, 5,000. So, meron sa Cebu province, merong 1,066 barangay. Okay? I-ano nyo na lang, if my figures are right, So, di ba? 5,000 So, 1,066 barangay, sa Cebu pa lang to times 5. Meron tayong 5,330 potential presidential scholars. So, dapat Times 20 pa. So imagine mo to, 'di ba? Parang sino ba yung mga tinatanong nitong mga survey, mga surveys na to, 'di ba? Pero sana matanong nila kahit isa man lang dun sa nakatanggap ng cash educational assistance, 'di ba? Or yung mga itong mga rice, meron ding Subsidy. Rice distribution program, part din to ng LGSF or bawat bayan makikinabang. So sana syempre hindi naman to parang overnight lahat na sasabihin nakaramdam na, 'di ba? Or 'di ba? So continuous po yung rollout ng bawat barangay, bawat bayan makikinabang. So ang goal po is ilang barangay AJ, sabi mo kanina? 42,000, no? More than 42,000, 'di ba? So that's going to be, it's a big leap, 'di ba? It's going to be kumbaga yung time 'di ba? Yung oras ang natin dito dahil ilang years na lang ba si BBM, Admin Rich?
2 years, Oh, 2 years, maabot oo. ba natin yung 42,000 barangay? I think kaya yan. Oo, kaya yan. 'Di ba? Kaya nga Kasi- nandiyan si Secretary Abalos 'di ba? Kasi sa tingin ko, no, hindi naman yung ang ginagawa kasi ng Pangulo natin, consistent siya eh. 'Di ba? Consistent yung pamimigay eh, yung pagpunta sa iba-ibang mga lugar. Kaya naniniwala ako na lahat yan ay talagang matutulungan at hindi dyan nagtatapos eh, no? Dahil tuloy-tuloy ang programa ng ating gobyerno at yung pagtulong ng ating Pangulo ay tuloy-tuloy. So hindi nagtatapos sa isang bigay lang, 'di ba? Yes, tama. Kaya may masasabi ka pa, AJ? Yes, no, at siyempre, no, dahil sa mga ganyang klaseng programa ng ating mahal na Pangulo, ay ako rin, no, hoping na tuloy-tuloy pa at sana ma-extend para talagang hindi lang isang bigay. Mayroon talagang roll out talaga na mangyayari. Para yung tulong na naramdaman ng ating mga kababayan sa kanilang bayan ay patuloy, no, na mararamdaman nila yung pagmamahal at sa pag-aasikaso ng ating mahal na Pangulo. Kasi hindi lang naman pwedeng isang beses lang tayo makakatanggap ng tulong na yan. Kasi imagine mo, no, Admin Rich, hindi lang naman isang mag-aaral yung mga estudyante natin eh. 4 years yan, to 5 years yung iba pa. Diba? So mas maraming pagkakataon na makakatanggap sila o makaka-receive sila ng tulong mula sa ating gobyerno, especially sa mga presidential scholars. Oo. Ang nakakalungkot dyan kapag natapos na yung Pangulo natin, eh pwedeng i-stop yan ang Yes, susunod na tama magiging dyan, Pangulo kung iba yung direction ng kanyang government, di ba? So mai-stop talaga Ayaw yan. yung sundan. Yan yung nakakalungkot. So parang talagang totoo yung sinasabi ni Ramon Ang na by 2028 mamimiss ng mga Pilipino si PBBM. Kaya nga maraming talagang nagka-clamor na sana ay yung ating constitution mabago para bigyan ng second term, no, yung Pangulo. Sana magkaroon ng changes sa ating constitution, Yes. no? Or Open amyandahan tayo dyan. man lang yung term limit ng Pangulo kasi hindi naman siya mahahalal kung hindi siya gusto ng taong bayan eh. So, dapat baguhin yung isang part na yan ng constitution natin at mabigyan ng chance ang ating Pangulo na makatakbo uli. Kasi talagang marami talaga ang may gusto na makatakbo siya, no? Magkaroon siya ng second term Ipagpatuloy pa. para talagang lahat ng kanya mga plano, lahat ng kanya mga programa, proyekto ay tuloy-tuloy at maipagpatuloy pa yung mga ginagawa pa ngayon. Kasi natitiyak ko, AJ, kapag nag-iba ang presidente at iba Nag-iba yung talagang- partido, tapos iba yung kanyang perspective, yung kanyang pamumuno, ay talagang stop lahat ng programa ng ating Pangulo. Kawawa naman ang mga Pilipino. Diba? Instead na clockwise, baka maging counterclockwise na Backward. ikot ng mundo. Oo. Kaya nangyari. Buti na lang, at least for the meantime, napapaligiran si President ng mga, kumbaga, dream team na ngayon nangyayari. Nandiyan na si Ralph Recto, nandiyan na si Abalos, Oo. nandiyan na si Vince Vince Dizon. Pero tingnan mo dun sa bawat bayan makikinabang, yung mga mayors, mga local leaders, nakikipag-collaborate na sa national government. Nandiyan si Mayor Leni Robredo, 'di ba? Yes. Na expressing her support sa ginagawa ng gobyerno kasi tama nga naman kung may ginagawang tama Support. ano natin Supportahan. i-recognize natin, supportahan I-recognize, natin, 'di ba? Pag may mali, edi i-criticize natin, walang problema. Nandiyan si Mayor Isko Moreno ng Manila, suportado din sa mga ginagawa ni BBM. Sino pang mga mayor? Mayor Vico Soto Oo, ng Pasig, correct. 'di ba? So ito yung bawat bayan makikinabang Walang politics. initiative na to, walang politika 'yan. Kung gusto mong ang tanong dito kasi dito, hindi dahil kung ano yung kulay ng mayor. Ang tanong dapat is ano ang kailangan ng mga tao at ito na gagawin namin ng paraan para mas mapabilis ang pag-abot ng ano yung kinakailangan nyo dun sa bayan nyo o sa city nyo. Hindi na yung dadaan pa sa maraming diskusyon na, di ba? Ito na, Correct. direct collaboration na to. True. And for me, yan yung naging kaya nga sabi ni Sandro Marcos, 'di ba? Nag-comment siya about kay ES Ralph Recto, sabi niya, he is a godsend kasi nga naging instrumental din si ES Ralph Recto sa mga naging mga programa ngayon ng Oo, Pangulo, 'di ba? oo. Magaling yan eh, Kaya si going back ES. to what I said, talagang I think yung team behind, 'di ba, surrounding the team behind the president's kumbaga behind the president ay talagang dream team talaga, 'di ba? Magaling si Magaling kasi iniisip ni BBM hindi lang, alam mo yung mga Marcoses, they are masters of the masters of the long run, of the long game, kasi hindi lang iniisip
ano yung Visionary sila eh. visionary, 'di ba? Like Oo. yung ano looking ahead, 'di ba? So hindi lang ang ginagawa ni BBM ngayon, hindi yung mga ang tinatawag na mga Pang short term. band-aid solution Oo, is tsaka yung legacy din na okay, kahit hindi na ako presidente, magiging tuloy-tuloy pa rin ang ano natin. Mapapakinabangan. Mapapakinabangan ito even The next ah, generation. even Oo. in the next even for the next generations to come, 'di ba? Not just next generation, but 50 years. Oo, no? Diba? ilang Imagine mo dekada. hanggang ngayon, mga proyekto na 50 years na, Oh, napapakinabangan. 'di ba yung mga scholars, imagine mo pa lang True. 5,000 for example sa Cebu. In the years to come, magiging ano na to, magiging mga leaders na to. Sila na yung Correct. ano ipapasa na sa kanila yung baton eh. Oo, So these are our future engineers, 'di ba? Professional. And I think Future they will leaders. go back to the time na binigyan sila ng tulong ng ating gobyerno nung panahon Yes. nung panahon ni BBM. Kaya going back to what you said, Admin Rich, mamimiss talaga ako, mamimiss ko talaga. Naiyak na si Alex, Naiyak eh. na, di ba? Di ba? Kumpis, naiyak Kasi na nga eh. medyo ako sentimental talaga ako kasi Naliwat 2 years siya, na lang talaga. And kung pwede lang, kung pwede nga lang, di ba? Hindi naman pwede mag-extend Yes, dahil meron tayong ganyan yung constitutional constitutional mabago. limitations, di ba? Kung pwede lang, pero 2 years it's just around the corner, 'di ba? Next year busy na yung mga tao sa usaping election, 'di ba? Ako by 2028 magiging Marami na mga Nga, na- pero it's more of like tears of joy, 'di ba? Parang alam natin na kahit binabash yung presidente or inaano siya, kumbaga yung hate, 'di ba? Yung pagbabash, hindi kahit 'di ba? Parang kahit hindi naman fair, hindi naman dapat may mga bagay na mararamdaman eventually. Hindi naman lahat hindi niya deserve. hindi niya deserve yung Ng mga bash. pangbabash kasi every day, kung alam niyo lang, naglilibot yung ating presidente at ginagawa niya lahat para maano na. Kumbaga, by 2028, parang hindi nga fair eh. Kasi parang pagdating na 2028, parang okay na. Di ba? Parang ang dami nang it's going to be, it's not, paano ba yun? Yung papalit sa kanya, Napakapalad. feeling ko napakadali na, 'di ba? Napakapalad, But at the same time, it's going to be they're going to ano yung expression na 'yon? They have bigger shoes to ano 'yun? Bigger shoes to fill, parang ganon. Tsaka kailangan nilang Tatapatan nila malampasan. ayun, that's Kasi the talagang phrasing. BBM set the bar high. Yes. Set the bar high at Talagang the same mataas. time, 'di ba? So kailangan nilang malampasan kasi ikukumpara sila Ikukumpara. ng taong bayan. Yun. Ako Yun kasi ang actually, ano. hindi ko titignan yung 2028 kasi I'm hoping na to extend yung his term. Kung pwede Kaya lang, yung no? 2028 yan, baliwala sa akin yan kasi sabi ko nga, I'm hoping for the next term no na siya pa rin yung magiging presidente natin. So Kaya push natin hindi ako pagkamianda naiiyak. ng constitution. Kasi nakita ko kay Inform Page kaya tagang Hindi naman. tutulo na yung ganyang laway. Naging ano lang. Luha, di ba? Naging sentimental lang kasi nga, 'di ba? Parang ang bilis ng 2022, 'di ba? Parang kahapon lang tayo nakikipag, 'di ba? Bardagula na nakikipag, 'di ba, nung kampanya, 'di ba? Inaano natin si BBM, Grabe yung BBM kampanya tayo. na yan. Tapos Dami kong ano dyan, na trending. 'di ba? Tapos 2028 na may panibago na namang kung pwede lang, 'di ba? 'Di ba? Admin Rich. Pero ako lang naman sa mga criticisms natin sa gobyerno. Okay lang, nakikinig talaga si BBM. Walang problema kung murahin mo siya. Pero dapat medyo warranted naman yung criticism, 'di ba? Oo. Dapat medyo objective. Correct. Hindi lang dahil lang may iba kayong politics, 'di ba? Huwag naman yung isang anti-Marcos na journalist na napakayabang. Oo, no? Masyadong Diba? mataas ang tingin sa sarili. Or- Samantalang journalist siya, tapos ang ginagamit niyang platform, yung ginagamit nating platform. Ano yun? Nakikigamit? For me Huwag lang na natin talaga. tanggitin, baka I mean, sumikat ito, I'm talking in general, 'di ba? Yung criticism talaga, maraming times sa sinasabi ni BBM, okay lang sa kanya 'yan. Kaya nga 'di ba, sabi ni Secretary Vince, 'di ba? Murahin niyo, sige, tuloy niyo lang. Express niyo lang yung disappointment mo. Pero for me, dapat medyo grounded in reality. Grounded hindi lang dahil Wala sa realidad nga hindi dahil magkaiba lang tayo ng politika hindi mo na parang bubulag-bulagan ka na wala namang ginagawa yung pangulo. Ang nakagawa lang ng tulay is yung yung sa Intramuros lang, si Duterte lang nakagawa ng tulay. Hindi yung ganong klaseng kritisismo. At least yung grounded in reality, 'di ba? Yes. Sa nagiging sitwasyon mo, kung binaha ka, edi murahin mo yung gobyerno, kung na ano yung bahay mo, 'di ba? Okay lang 'yun. Makikinig yung gobyerno para 'di ba? Kaya nga nilalapit na ng gobyerno yung mga sarili nila para
ma-address na yung mga pangangailangan up to the barangay level, di ba? Yes, tama. So, yun lang po. Sa madaling salita, inform, kung mumurahin mo man ang presidente, tiyakin mo na talagang may sense yan. Yes. At talagang meron kang dahilan, no? Hindi yung minura mo, pero pag tinanong ka, bakit mo minura? Hindi mo alam, di ba? Maraming ganyan. you're coming from a place of Gaya-gaya hatred, lang di sila. ba? Kasi dahil sa hatred na tinanim hatred sa lang. kanila. Yung, lang. At when you say fact first, then lay your facts first. Diba? Dapat ganun. May resibo dapat na pinakita para facts first. Oo. Naku, binanggit yung... Kasi, pero we're talking in general naman, di ba? Oo, di ba? So Admin Rich, nako, marami pa tayong pag-uusapan. So meron tayong tayo ba may extension? may oras pa ba tayo? Pag-uusapan natin yung impeachment ng very very quick kung kaya pa, di ba? So ayan. Sige, meron pa tayong konting oras, no? So, eto nga, pag-uusapan lang natin yung etong nangyari, no? Unahin natin. Nako, ito kasing mga kababayan natin ay medyo nagtataka lang sila, Alex, no, at saka AJ, kasi eto nga, patuloy pa rin na trending ngayon sa social media. Etong kaso ni dating Speaker Martin Romualdez, okay. no, na bakit mukhang itutuloy pa, no, ng ombudsman. Ano ba ito, Inform at saka AJ, bakit mukhang gustong i-push ng ombudsman gayong wala namang nakita talaga na ebidensya? Ano sa tingin mo dito? Ito kasi yung issue about sa ombudsman, doon natin i-connect natin doon sa pag-recant ni Gutesa, kasi yan yung laman ng balita, di ba? Yung recantation, di ba? Kumbaga binawi ni Gutesa ang una niyang salaysay na nagdala siya ng kumbaga pera at may mga akusasyon, di ba, especially kay former Speaker Martin Romualdez. Pero ang nagiging dito, kumbaga observation ko lang naman, I mean it's just my opinion, kailangan din natin hindi lang, 'di ba, yung credibility ni Gutesa, questionable naman yan in the first place, 'di ba? Pero yung kung ako sa ombudsman, dapat imbestigahan din ang tawag dito yung circumstance ni Gutesa. Ano yung sinabi niya doon sa bagong salaysay niya na, 'di ba? May inano siya ni Marcoleta at ni Mike Defensor, 'di ba? So I think sana bigyan ng pansin or tutukan ng ombudsman yung circumstance na 'yon, 'di ba? Na hindi dapat ma-preempt yung kung ano mang ginagawa nilang investigation, walang problema, harapin naman ni Martin, ni former speaker. Yun yung words na di naman siya di naman siya nagtatago, di ba? Sabi niya, I will kaya niyang harapin yung mga kung may evidence siya, tawag doon, Admin Rich, ilahad, di ba? So, mas maganda rin kasi iniisip ko rin dati na dapat bakit iimbestigan si dating former Speaker Martin, no? Pero ngayon, naisip-isip ko, mas maganda din italakayin, pag-usapan, para malaman din natin yung nangyaring recantation ni Gutesa kung nagtutugma, no? Kasi in the first place, sabi nga ni Inform PH na hindi naman siya credible na witness of something dahil yung mga nasabi niya ay hindi tumutugma doon sa may senaryo na sinasabi niya. Kung mapag-usapan ito o ipagpapatuloy yung kaso laban kay Speaker, doon natin malalaman talaga na it's useless na although pag-uusapan, doon mapapatunay na wala talaga siyang kinalaman sa anumang evidence o yung mga pangyayari na naganap na bigay ng maleta o pera. Okay, doon tayo sa usaping fairness lang kasi tulad kumbaga sabi nga ni former Speaker Martin Romualdez not verbatim kumbaga fairness lang. Gusto lang ibig sabihin okay, natin, wag natin alam mo yun, parang iisa lang yung dinidiin ng investigation. Kailangan tingnan ko ano yung role ni Mike Defensor, ano yung naging role ni sino yung isa, si Marcoleta. Kasi 'di ba, i-examine or i-imbestigahan nila ano yung mga naging claims ni Gutesa, kung bakit 'di ba, may kumalat din na CCTV na naalala nyo last year bago siya nag-testify sa Senate, September 25 ata yun, 2025. 'Di ba, may kumalat I think 2 days ago may kumalat na CCTV footage na dumaan muna sa opisina ni Marcoleta. So ito parang okay, kung may mga ganitong lumabas
ako lang, kung ako yung mga investigador, tingnan natin kung anong naging connection nitong mga claims ni Gutesa na unang-una na isa sa mga nag-coach talaga sa kanya si Marcoleta. Yes. At isa sa mga naging utak kung bakit nag-appear siya sa Senate. Blue Ribbon. Tapos nagkaroon siya ng mga ganong claims against iba't ibang personality including si Martin Romualdez. And number two, very quick is kumbaga yung nangyari naungkat din yung isang anggulo na ginagamit lang pala may mga political actors na ginagamit lang yung mga testimony testimony ni Gutesa para sa kanilang political agenda. Ano yung political agenda na yan? It's to yung sabi in the words of Claire Castro is baka for destabilization. Tama ba? Sinabi niya yan sa isang press. Tama ba, AJ? 'Di ba? Destabilization na and to hijack yung narrative or yung anti-corruption campaign ni BBM. Si BBM gusto niyang tumbukin na, 'di ba? Pero dahil nga malalim ang ugat nitong corruption na to, may mga actors or mga players, 'di ba? Na ganun din para malabanan itong anti-corruption campaign gagawa kumbaga desperation desperate times desperate times calls for desperate measures. At ito na nga yun, gagamit na ng mga kumbaga mga ganitong klaseng yung weaponize na yung mga affidavit, 'di ba? Yung mga 18 Marines na wala naman silang kumbaga wala namang i-offer na kumbaga document. Yun lang naman yung mga ebidensya, 'di ba? Laway kumbaga laway lang yung naging laway lang yung naging puhunan, 'di ba? Hindi naman pwedeng ganun kung yun yung yun yung argument nila, yan yung pinaglalaban nila, anti-corruption din sila. Pero anong in-offer anong ginawa ni BBM? May naipakulong, may mga naging institutional reforms, 'di ba? Sa DPWH, may mga tangible na outcome. Pero yung itong mga yung mga nanggugulo, ano yung outcome nila? Hindi pala yung outcome nila, hindi pala against corruption, is destabilization pala. So what are your thoughts? At saka may danger dyan kasi Inform at saka AJ, no? Kasi etong mukhang pagdidiin dito sa kay dating Speaker Martin Romualdez ay ginagamit, no, para may mga tao na nagtitake advantage kasi yung mga talagang tunay na sangkot. So sila yung talagang makikinabang dito at sila yung tuwang-tuwa kasi kumbaga iisang tao ididiin pagkatapos sila ay makakaligtas sila, no? So eto yung danger dito. Kaya nga maganda na talagang kino-call out natin ng ombudsman na talagang imbestigahan ito, no? Tignan talaga yung pinaka-roots, no, sa lahat ng side at wag munang mag-prejudge. Wag munang magsabi na si Martin ganito o ganyan, no? So kailangan maging bulag muna ang ombudsman. Maging bulag siya sa pagtingin, no, ng mga ebidensya, ng mga kung anong mga facts na yan, no, para talagang makita niya, no, at ma-determine yung both sides kung ano ba talaga yung totoo. Kasi kapag ang isang tao na nag-iimbestiga ay meron ka na kaagad na naka-form sa utak mo na conclusion, ay wala na yun. Kasi ibig sabihin, na-judge mo na. Natapos na ang investigasyon dito pa lang sa mind mo. Kaya maganda yun, kailangan ang ombudsman natin ay talagang neutral. Bulag. Maging bulag siya muna at huwag mo nang mag-judge. AJ, mo kung may gusto kang sabihin. Kapag hindi naman investiga yung kay dating Speaker Martin, ang sasabihin naman ng mga kalaban ay pinaprotektahan ng presidente yung kanyang pinsahan. So much better talaga. Okay. Lahat imbestigahan na. All sides, tignan natin. Kailangan lang ng fairness. Kaya ng fairness, no? Lahat ng sides imbestigahan natin para malaman natin kung ano ba talaga at sino yung tagang may sala. Kasi itong mga may sala talaga ay sila yung very active, no, na magbintang, pagtulungan. Baka yan yung irony, di ba? Kasalanan. Samantalang sila gusto lang maging malaya. Ng putik. Yan. Yes, ng bato ng putik. Yan, makikita mo yung may mga kasalanan Sila yung very eager, na may ingay. Yun ba yung yung clean hands doctrine? Kung sino pa yung nagbato ng putik, sila pa yung madudumi yung kamay, di ba? So imagine mo yung pinakamaingay sa mga nangyayari, sila din yung mga parang pagtitingnan mo yung mga tao na to, parang kayo din naman parang di naman kayo nasangkot dati sa
mga bagay-bagay, di ba? So yun yung irony ng Yan. yun yung irony ng issue natin. Okay, last ano lala, kung may time pa, may time pa ba tayo o Meron, impeachment, di ba? 2 minutes. okay, meron pa tayong Break. at least 2 minutes. 2 Yan. minutes. So So, pag-usapan muna natin itong impeachment, itong kay La Chica. Alam Yes, ko may sasabihin dito si kasi day 16 ang pinaka-last natin kasi nag-cancel ng 2 araw ay yung impeachment. Ano yung natin tubukin natin yung kay La Chica kasi okay, very quick lang yung nangyaring yung sa testimony ni Gina Acosta, 'di ba? Malaking talaga palaisipan kung saan nadala yung pera. Naging clear na sa atin yung kumbaga nag-corroborate na yung Land Bank, 'di ba? Yes. 'Di ba? Nag-corroborate na yung COA dun sa issue ng 125 million kasi clear na may nag-utos, 'di ba? Sabi nga sino po yung sino yung head of the agency. Yan yung words ni Acosta. Sino yung nag-utos sa iyo? Yung head ng agency yung nag-utos. Pero according sa rules ng yung tinatawag na yun, joint circular. Kung ikaw yung SDO, si Gina Acosta kasi yung special disbursing officer. Siya lang yung may authority na mag-decide kung ano yung gagawin kasi nga in-encash yun sa Land Bank 120. Imagine mo 4 duffel bag. So imagine mo sa issue na to, kumbaga yung paper trail nag-stop doon kay La Chica. Binigay kay La Chica. Ngayon ang question, nasaan na yung pera? Nasaan na yung pera? Kaya doon papasok si La Chica kasi ayan na, sinabi na Gina Acosta na nag-withdraw siya ng 125 million, 'di ba? Meron pa yung mga 'di ba? May mga ilan ba 'yon? Ilang tranches pa 'yon, 'di ba? Tranches, 'di ba? So, ngayon yung paper trail nag-stop doon sa kay La Chica kasi ang sabi ni Gina Acosta binigay niya. Pero bawal yon. Yun yung tutumbukin ng impeachment trial. Bakit as a disbursing SDO binigay mo yung pera sa hindi naman walang authority, 'di ba? Or walang permission na makatanggap ng ganong kalaking pera kasi si SDO lang yung yung kumbaga may authority noon. Wala naman daw siyang sila Chica, hindi naman daw siya part ng kahit sa mga accomplishment report, financial plans, wala yung pangalan niya. And for somebody na wala sa bakit siya yung bakit parang nag-stop doon yung 'di ba, yung paper trail. So yun yung mga tanong na tutumbukin ngayon ng impeachment trial. Kung ano yung naging role ni La Chica, 'di ba? 'Di ba? Kasi yan yung mga kumakalat na kumbaga description sa kanya Imagine mo sino yung tawag doon sa taong humawak ng duffel bag, 'di ba? Bag. 'Di ba? Not to imply, 'di ba? 'Di ba? Someone who carries a bag, 'di ba? Bagman, 'di ba? So yung nilabag niya yung Presidential Decree number 1445. Marami siyang nilabag pala, Government no? Auditing Code of the Philippines, nagbabawal sa disbursing officers na ipaubaya o i-delegate ang kanilang tungkulin sa ibang tao. Tapos pati yung Circular 2015 nilabag din niya, no? Circular 2015-01 kasi walang anumang legal na probisyon na nagpapahintulot sa isang security officer na humawak o mag-disburse ng confidential funds. So ayan yung mga nalabag talaga. Hindi rin naman siya, sorry. Sabi ni Acosta, hindi naman beneficiary din sila Chica 'Di ba kung ikaw tatanggap ng pondo kasi public funds itong confidential funds are public funds pa rin, 'di ba? Subject to scrutiny and accountability pa rin. And ang tinumbok ng day 16 is sino po yung sinasabi kasi na hindi accountable yung head of agency. Pero sabi mismo ni siya yung nag-utos, 'di ba? Siya yung nag-utos. Alam na natin, natumbok natin na yung head of agency, siya yung nag-utos na ibigay yung 125, tama ba? 125. Hindi naman kikilos yung mga tauhan kung walang utos, 'di ba? So kumbaga yan din yung sinasabi ng prosecution accountable din. Accountable din yung head of agency. Hindi pwedeng lang yung accountability nagsa-stop lang kay Gina Acosta dahil siya yung apparently may bigger story din, 'di ba? And nalaman natin yan sa day 16. Ngayon, ang next question, AJ, is anong nangyari sa pera nung binigay kay La Chica sa tingin mo? Parang yan, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na si Gina Acosta ay isang tamad na government officer. Kasi matagal na siya rin. Matagal niya na rin Pero bakit niya hinayaang iba ang tumabaho sa kanyang tungkulin?
Bakit? Very obedient dahil nga, siya. very obedient at dahil inutusan siya, bigyan siya ng kalatas ng kanyang amo na ibigay o ipasa sa iba yung dapat niyang trabaho. Actually, kawawa nga siya napahamak siya Oo, dahil pahamak talaga siya. dahil sa pagsunod niya sa kanya. Pero mali yung boss. ginawa niya talaga. Pero naging si Gina Costa, AJ, Admin Rich, is tauhan din ni Sarah nung siya, di ba? oo, Nung nasa Davao pa siya, Binitbit di ba? lang niya, oo. Bitbit lang. So, Galing Davao. dito, doon natin nakikita na may Pattern. pattern. May pattern. Meron pa, yun lang may pattern lang. Sinasabi lang namin dito, may pattern because if they've been familiar na yung ganitong Ginagawa na proseso, nila, no? simula pa lang sa Alam Davao, niya na yung trabaho ng isa. Diba? parang na-nationalize lang nila yung something that was already tama. been in place. Even before. Nung ano pa siya nasa Davao. Nasa So Davao. yun yung mga ito yung mga tanong surrounding the issue sa confidential funds ni Sara Parang Duterte. sinasabi na, alam mo na gagawin mo. Oo. 'Di ba? Tagal na natin Kaya nga, Meron may ano na pala, may sistema na oo. pala. Kaya nga AJ at Inform, no? Ito madalas sinasabi ko sa mga DDS kapag ako ay nagla-live. Tama lang itong nangyari ngayon na talagang humarap si VP Sara sa impeachment trial. Kasi kita natin yung pattern mayor siya ng Davao. Nagagawa na to. Walang sumisita. So, napunta siya sa DepEd Secretary, sa National Vice President, ginawa pa rin niya. Kasi walang sumita noon So, ngayon, ginawa pa rin niya. At kapag walang sumita ngayon, tuloy-tuloy yan. At kapag nakatakbo siya as President of the Philippines na. at kapag nanalo, tuloy-tuloy pa rin yan. At baka mas malaki pa ang mawawaldas na pera. Hindi na lang milyon, kundi bilyon, trilyon. Diba? Kaya kailangan talaga na humarap siya dito sa impeachment trial. At sana humarap siya kasi siya lang yung nag-iisa na pina-impeach na hindi humaharap sa Yes. kanyang trial. At- Tinatakbuhan niya, nagtatago. Kailangan niya umarap kasi pag hindi, tumatagal lang Kaya nga yung sabi ng prosecution na or may ano kahapon si Lorna Capunan, 'di ba? Attorney Lorna Capunan. Basically, okay, to close the discussion. Pinapatagal lang niya yung impeachment kasi hindi siya nag-appear. Hindi siya nagpapakita or 'di ba? Si Corona nagpakita, 'di ba? Umattend ng impeachment trial. Tapos umapir. pero dahil hindi siya umattend, lumaano lang yung parang Lumalawig lang. Lalo na sa humahaba lang yung diskusyonan and I think secrets. it's in their best interest ng defense na tumagal pa and hindi natin dapat patagalin na kung kaya nang tapusin na siya niya yung hamon ni Attorney Lorna Capunan na humarap ka kung inosente ka wala kang dapat ikatakot. Parang Pero, gano'n. Inform at AJ, wala na tayong oras. Oras So, na, bibigyan ko muna si AJ ng mag-shout out ka na. Yes, no, sa ating mga supporters dyan, sa mga Marcos loyalists at sa ating mga Marcos supporters, no. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa aming araw-araw na programa dito sa Radyo Pilipinas, ang aming vloggers ng Bagong Pilipinas. At siyempre, kapasalamat tayo sa ating mga anchor na si Admin Rich sa kanyang pag-invite sa ating muli bilang kanyang co-host. At siyempre po, AJ13 Vlog po sa ating mga social media accounts. At siyempre po, AJ Opinion 2 sa ating Facebook account at sa TikTok and YouTube na AJ13 Vlog. Salamat po. Yes, at Inform. Nagpapasalamat din tayo kay Secretary Dave Gomez at sa kanyang suporta sa mga BBM vloggers, 'di ba? At syempre, in behalf of the BBM vloggers, I hope na suportahan din natin sila, i-follow din natin sila. Talagang yung mga kaibigan nating mga vloggers, tuloy po yung pagsuporta sa pagpapakalat ng mga good news, 'di ba? Tulad ng ginagawa natin ngayon at sa pagsuporta sa ating gobyerno, 'di ba? So maraming salamat po at happy Sunday sa ating lahat. Admin Rich, malaking thank you din sa pag-imbita dito sa iyong alam ko may bagong may bagong show na 'di ba? Sana kasama kami diyan sa sa paandar na 'yan, 'di ba? So Inform PH po at yun lang, happy Sunday. Yes, maraming po salamat sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon pong Sunday. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay at pag-share ng ating mga video. Siyempre, yung ating avid listener, viewer, si Ami Ruzul, Florcita Anakaya. At salamat po sa mga OFW na patuloy din po na nagsusuporta sa atin. Maraming pong salamat sa Radyo Pilipinas staff na patuloy po na tinutulungan tayo sa ating pag-ere every Sunday. At syempre, supportahan niyo po sa AJ sa kanya pong Thursday edition. At saka, nga pala,
O sige. Last yun na. po. O, sige. So, yun po, paki-follow and ano po, 31 million movement po at yung mga ano natin, mga supporters natin. At saka po yung Salamat PBBM podcast po, every Wednesday yan. So, paki-follow po sila sa Salamat PBBM Facebook page, saka meron ata sa YouTube din. So, binabati ko lang din yung mga kasamahan ko, sina Ka-Coffee, sina Markian, yan, sina Sir Yayam, si Paler. So, Salamat Ang dami PBBM. naman, Madami, tama di ba? na. Si Martina pa pala. So, yun lang. Happy si Martina pala, Martina Goriseta binabate, si Tita Vicky, si Shi. O, Yun lang. tama na. Tulang tayong oras. Ang daming Akala ko gusto naman matiin. 31 million secrets ang kanyang sasabihin. Ang dami. Dami, di ba? O, at saka, paki-follow po, no, yung aking YouTube channel, Admin Rich, Facebook, Admin Rich, TikTok, Admin Rich. Maraming po salamat. At saka, everyday po, itong vloggers ng Bagong Pilipinas, Monday through Friday, 8 to 9 p.m., Saturday and Oo, Sunday, yan. 7:30 to 8:30 p.m. Maraming salamat. Good night. Happy Sunday! Vloggers